Pagpalang araw, kaibigan. At makinig po tayo kay Atty. Maria Cristina Conti, ICC Assistant to the Council, para matuto tayo ng mga batas internationally. Maganda yan. Ako gusto ko yan. Matututo tayo sa mga batas. Para hindi tayo parang may tawag sila dun sa Kapampangan, mono. Parang walang alam. Kailan matuto tayo. No? Sige, tingnan po natin yung pagwarag niya. Atty. Maria Cristina Conti, ICC Assistant to the Council. Okay. At ngayon naman ay makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer ng NCR. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Teleradyo, Atty. Maria Cristina Conti. Atty. Conti, good morning again sa programang Kabayan naman ngayon. Hi, Daddy. Magandang araw. Maraming salamat sa ibinigay mong oras. Naku, ang dami hong nangyayaring lalo na dyan sa Senado at may isang senador na meron ng valid na supposedly ay, di ba, arrest warrant mula sa ICC at ngayon ay hindi pa rin nahahanap. So, ano ho ba ang nagiging kasi kayo nagre-represent sa mga EJK victims, ano ho ba ang saloobin nila with all this development na isa sa mga co-perpetrator ay still at large? Alam niyo, yung mga biktima, hindi na maibigat. Pagiging senador ba kami? Gusto ba namin maging pulis? Gusto ba namin pag tumutok sa kaganapan? Kasi importante para sa isang kaso, bago magtuloy, ay nakuha yung akusado o yung suspect. Sa punto nga nung kay Duterte, hinintay natin na talagang makuha bago magbukas yung kaso. Pero ito kay Bato de la Rosa, ito sana yung pangalawang kaso patungkol sa war on drugs na parang ano ba ito? Sayang kung nagpang-abot, halos pareho sila ng schedule. So para sa mga biktima, source ito ng frustration, source ito ng kalituhan, sa totoo, at source ito ng galit. Kasi idadagdag mo pa yung layer na, eto na naman yung senador na nasumweldo ng 6 na buwan dahil hindi pumapasok, abay. Ganun ulit, samantalang sila, no work, no pay. Pero for now, attorney, even if in his absence, hindi naman siguro nagwi-weekend o humihin ang kaso natin dyan sa, let's say, sa kaso ni former president, ganun pa rin, no? Even in the absence of Bato ngayon for now. Alam niyo yung mga biktima, tuloy-tuloy lang. Tapos lalong nagkagalit, kaya lalong nilang gustong gawin ko anong kaya nilang gawin. Pero attorney, ang latest kasing parang statement ni Senator Bato at narinig din natin sa kay Senator Robin Hood Padilla, talagang ayaw niya magpa-kidnap at talagang naghihintay siya ng local court order at wala pa nga itong TRO galing sa Supreme Court. Naghihintay pa rin tayo ng comments latest dito from the SC High Court. Sabi nga ng mga baget ngayon, huwag kang juicy, hindi ka juicy. So hindi po choice ni Bato de la Rosa kung anong korte pag-usapaan pa ng biktima. So nakita niyo naman, attorney, yung... Ngayon, pangalawa, yes, go ahead. Hindi niya pwedeng i-deny ang existence of the warrant. Pagkaiba ito ng issue ng enforcement ng warrant, kaya ito. Does a warrant exist from the ICC? Yes. Walang makakatanggi nun. Nako, tatampal ko sa kanya yan kung itatanggi niya. Ang tanong na lang ngayon, must enforcement. Tinatanggap ba lang niya ang warrant na enforceable sa Pilipinas? At ganun, one step at a time. So enforcement, an issue at the existence of the warrant. Okay. So for now, habang wala pang ginagawa, di ba, ang sabi na rinig natin sa mga legal experts, ang dami kong tinatanong dahil dito sa, di ba, yung Republic Act 9851, hindi kailangan ng local court order. Ibig sabihin, na executive department can really implement the arrest order kahit na wala pa yung hinihintay na, di ba, comments from the Supreme Court. Tama ba, Tony? Correct. So kung pupuntahan natin yung legalidad, ang International Criminal Court ay may jurisdiction sa 125 member countries, including
former member country ng Philippines, particular lamang sa kaso ng war on drugs. Kaya, kumbaga, iba to parang, lagi ko nga ang example, ito po ay FIBA kumpara sa, hindi po ito NBA. Na foreign court, yung NBA, okay, kailangan i-draft pa yan sa PBA, di ba? Kaya, pag nalilito po, ang International Court of Universal Jurisdiction, near Universal Jurisdiction, ang foreign court na lagi nilang sinasabi, ay talagang kailangan ng local warrant, kumbaga. Pero dito, hindi kailangan ng Filipino court para sabihin na legitimate ang korte at pangalawa, legal ang warrant. Dapat tinatanggap natin ito bilang isa sa mga gumawa ng batas na nabuo ng ICC. At yung isa pang punto tungkol dyan sa warrant, or sa local court rather, nasabi, may rule naman talaga yung local court ayon sa Rome Statute. Alam niyo kung anong role niya? Ay to verify the identity of the accused. May ganun talaga na sinasabi, aalamin kung totoo, ito ba yung totoong tao. Naalala niyo, Dani, nung hearing ni Duterte nung March Last year. 14, tinanong siya, anong pangalan mo? Sumagot, ang pangalan ng magulang mo, nung birthday mo. Parang yun, the verification of the identity of the accused could be done in the Philippines by a local court. Yun Pero sabi nga ng Philippine government, hindi naman kami at this point, dahil hindi na tayo membro, committed to that procedure. Kasi hindi kami membro Kaya may excuse sila. Kaya sa ngayon, maski ang Supreme Court, kailangan maintindihan yon na ang anumang tanong patungkol sa jurisdiction ng ICC, tungkol sa validity ng para, doon mo sa dahil pa-file. Kaya mali-mali itong si Bato at ang mga abogado niya, alam ko may pinaglalaban sila, pero Yung sana article maintindihan nila yung 59, proseso. may sinasite sila Article 59, nakausap ko si Attorney Tom yun Oo. Dapat local sabi niya court. yun. Yan, mag-decide. Ito yung Article 59. Ang sabi ko kasi, ito matapos arestuhin, sabi sa Rome Statute, sa Article 59, Yes. ihaharap mo sa local court for identity check. Yun lang, Pagsabi- ang role. Yun lang. Naalala niyo yung ginawa ng judges? Halos ganun. Ang ginawa din ng ICC, may Article 59, required sa local court, kumbaga. Pero pag tungtong mo ng dahil, ganun ulit. Yun. Kaya po si Duterte, hindi nadala sa local court. Kumbaga, hindi na-verify ang Kasi identity ng local iniimbestigahan na siya court. ng international court no? Kaya dapat Oo. mananaig na yung international court kasi siya na yung Oo, judge di ba? Parang ganon. Di ba? Oo, sana. Tapos, ang nangyari dun sa procedure, walang Article 59 doon kay Duterte. Pero pagtungtong sa ICC, anong ginawa? Halos, same process kung anong ginawa or kung anong dapat gawin sa Article 59. So ano yon? Security measure, kumbaga, safety. Pangalawang pagkakataon na, verification of identity, checking if they have violated his rights, and lastly, offer, sabihin, gusto mo bang mag-interim release? Do you have that opportunity? Yun lang. Yun lang po ang role local court sa Article 59. Hindi po pwedeng mag-file sa local court ng question tungkol sa validity ng ICC, validity ng warrant. For now, attorney, mukhang meron nang nare-receive na intelligence report din ang NBI through Director Batibag na mukhang may mga may mga info na sa actual location ni Senator Bato. Pero ang nakukonfirm kasi sa CCTV, kasama niya nung umalis sa Senado, di ba, nung madaling araw na yun ng Huwebes, ay si Senator Robin Hood Padilla. Kayo ba naniniwala na dapat din, kasi person of interest na ho siya ngayon ng mga otoridad, dapat siya kasuhan din ng obstruction of justice? Pwede, oo. Dahil kapag pupataka sa isang puga, sa isang pugante, talagang crimen naman. At kumbaga, masama. At alam yan mismo ni Senator Padilla dahil may experience dyan sa mga korte, sa mga kasuhan. Yes. Kaya sana, hindi niya nauulitin yung talagang tigas ulo na hindi pagkilala dun sa batas o kaya sa mga law enforcement. Alam ko na minsan mali din naman sila. Pero may paraan po para kontrahin yan. Kaya kung ako po kay Senator Padilla, magko-cooperate po ako sa proseso. At kung sa totoo,
magulo yung reasoning nila. Sabi nila, hindi naman daw puga. Ay, ba't hindi mo binibigay yung yung address o yung location? Okay. Kung sasabihin nila, kasi may warrant. Akala ko ba hindi nyo kinikilala yung warrant? Ano ba talaga? Oo. So puntahan lang natin, Attorney Conti, dahil kinakapos tayo sa oras. So bali, di ba humihirit yung bagong lawyer diyan sa ICC, si Peter Hayes, yung defense lawyer, na sana payagan ng ICC Appeals Chamber yung bagong set ng parang medical examination uli dahil ngayon daw parang nagde-deteriorate, declining health condition ang dating Pangulo. Alam mo syempre haharangin yun. For now ho ba, tingin nyo matutuloy? Kasi ngayon nakaset ba November 30? Ang gusto yata nyo, September 30 yung full trial. Oo, tama ka dyan. Oo. At ang gusto ng defense, medyo indefinite. Hindi sila nagbigay ng particular na oras ng buwan kasi daw, Oo. pwede una, i-check pa yung status fitness. And then pangalawa, yung iba nga, matagal di ba? Nagbigay sila ng example, 15 months, 16 months, 19 months. Ang namin dyan, huwag po paulit-ulit, ang hirap naman ng sirang plaka. Kung sinabi po ng independent expert, kung Disyembre, Medical expert. pa, Tama, di ba? independent, opo, Okay. na okay siya at may kakayanan siyang harapin ang kasong to, kami po sa ngayon, walang nakikitang pagbabago. Kailangan factual ang pasihan ng kanilang request. Kasi kung legal at legal ulit, talo na naman po sinasan, nakikinig-tweet ako na parang silang pinakatayo na hindi talaga, walang basis talaga ang pagpapalaya kay Duterte dahil bantaso sa mga biktima. Okay. Attorney, antabayanan natin yung mga developments mula dito sa Senado, yung impeachment court, at saka ito syempre sa ICC. At dyan kayo, syempre, dyan kami lagi kukuha ng inyong mga sa loobin at saka feedback from the victims ng EJK. Salamat po, Attorney. Opo, maraming salamat din sa laging pag-alala sa amin. Okay, yan ho si Attorney Maria Cristina Conti as ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng NUPL dyan sa NCR. So, napakinggan niyo po si Atty. Maria Cristina Conti. Maliwanag, clear na clear. Kanyang paliwanag. Ngayon, manood naman tayo sa NBI na yung sinasabing meron na silang lead. Iba to. No? Sige, pakinggan po natin Ako, for me dapat makuha na si Bato at madiretso na sa The Hague sa Netherlands para magkaroon ng justisya. Ang wala ng 30,000 ng EJK Hotokang ilang dalawa ni Ligonyo at saka ni Bongo. Pakinggan na lang natin yung balita. May lead na po ang NBI tungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ayon sa NBI, kung may dapat na magpaliwanag, yun ay si Senador Robin Padilla na batay sa impormasyon na kuha ng GMA News ay kasama ni de la Rosa na umalis sa Senado madaling araw ng May 14. Saksi, si Ian Cruz. Mag-iisang linggo na mula ng bulabugi ng mga putok ng baril ang Senado na sinundan ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng nooy protective custody sa kanya dahil sa kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kanina, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na patay sa ebidensya, walang pag-atake sa Senado noong May 13. Tinanong si Senador Robin Padilla tungkol sa pahayag ng DILG. Wala kasi ako doon Hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung nangyari nung gabi yun dahil nasa fifth floor ako. Wala ako sa second floor. Nandun kami ni Pato sa kanya. Na may nagtutukan, bumaba ako. Nakunan pa yun Tinanong ko yung mga senador, kamusta ba kayo? Yun, tapos umakit ako uli kay Pato. Batay sa impormasyong nakuha ng GMA News, si Padilla umano ang kasama ni De La Rosa na umalis sa Senado 2:30 a.m. ng May 14. Sinabi rin ni Padilla sa panayam ng 24 oras na sasakyan nga niya ang nakunang paalis ng Senado noong mga oras na yon. Bagamat di niya sinabi kung sakay noon si De La Rosa. Ano din niya ako sabi ko? Ang alam ko, wala na siya dito sa amin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mayroon na silang lead kung nasaan si De La Rosa ngayon.
alleged kung nasaan talaga. Pero in the meantime, which we suspect yung announcement kung asan talaga siya. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na merong mga mandato di arresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Diba? Huli na, naging Bato pa. Sa palagay ni Matibag, kung mayroong dapat magpaliwanag, ito ay si Senador Padilla. There's somebody's person that should be asked. Unang dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung hindi kasama. Ay naman kay Padilla, wala pang nag-iimbita sa kanya para magbigay ng pahayag sa investigasyon. Nag-aantay pa ako. Sabi nila, dito daw mag-iimbestiga. Patuloy ang pagmumonitor ng NBI sa kinaroroonan ni De La Rosa. Ang NBI volunteer naman na si alias Mel Oragon na inaresto noong May 13, iginiit na hindi siya nagpaputok ng baril kahit nagpositibo siya sa paraffin test. Sa kanyang sinumpang salaysay, itinanggi niya ang mga reklamong illegal possession of ammunition at direct assault laban sa kanya. Papatok ba kayo ng baril nung gabi na yun? Wala po akong ipatok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Yun na nga po kami na nagtaka po ako dahil never po ako mawat ng baril. Nung araw na yun hanggang nakarating kami. Git ni Matibag, walang dalang baril si Oragon. May mga posibilidad daw kung paano nagkaroon ng gunpowder residue ang kanilang volunteer kahit hindi siya bumaril. When he was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, itinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Dahil wala siyang hawak na baril. Nakuhaan ng video doon sa fifth floor. Na nandun siya nung nagpuputukan. Hinihingan din namin ng tugon si Matibag sa mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Wala namang intention ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. We are there to promote law and order. Dagdag pa noon ni Cayetano dahil sinuspindi ng Ombudsman si Mawa Plasca bilang acting Senate Sergeant at Arms, dapat daw masuspindi rin si Matibag bilang hepe ng NBI. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspendin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basa, ang unang-unang susunod, dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility na si Sergeant at Arms. Kinukunan pa ng pahayag ukol dito si Cayetano. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. So, yan, napakinggan po natin sa balita, no? Sana magkaroon ng mahuli na. Once and for all. Okay? Ayun, ang napapasin ko rito, may pagkamayabang si Cayetano, si Tengkey o Caldero. Hindi raw natibag. Bakit? Parang Cayetano, tapos na bang investigasyon ng NBI at saka ng pulis? Hindi pa. Ang sinasabi mo, under attack kayo. Ayun, nagsalita na PNP chief, si Nartates. Napanood ko. Ang lahat ng putok ay nanggaling sa inyo. Sa direksyon papunta sa GIS building. Kung saan sila Tony Matibag ay nandoon. Dahil iniling ng General Manager ng GSIS na bantayan yung daluyan, yung dahanan. Yan. Kaya huwag kang masyadong maging kampante o mayabang. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa tapos ang investigasyon. Sinong nag-atake sa inyo? Wala naman eh. Dahil mismo yung driver na volunteer ng NBI, wala pala siyang baril. Narinig naman si Tony Matibag, dinala nila doon sa mga maraming powder. Kung saan, siyempre maraming powder doon. Kaya nagkaroon na siguro ng powder ang kanyang mga kamay. Scripted yun eh.
para magkaroon ng gunpowder, dalhin natin doon, pag-ikaskas na natin doon sa gunpowder doon. Pwedeng maganyan. Pero sa totoo, driver lang pala yung volunteer. Okay? Kaya huwag kang masyadong makampante, alam Peter Cayetano. Hindi pa tapos ang investigasyon, pati Diyos ginagamit mo. Ano sabi mo? Kung di kayo naniniwala sa akin ng Diyos, believe sa akin. Ay, hindi ganyan. Meron ka ba sinabi yata na sinabi niya Tony Matibag, God is watching us. Talagang watching us ang Diyos sa lahat. Kaya Diyos pa rin ang sa bandang uli, ang uus ka. Hindi ko mo born again ka, pakakala mo, yan ang malaking problema sa inyong mga born again na nasa Kristo. Naalala mo si Jingo Estrada noon, doon sa kay Napoles. Sabi niya sa'yo, padala-dala pa ng Biblia, sabi ni Jingo Estrada. Nang binabanatan mo si Jingo sa Napoles. Sige, hanggang dito na lamang po, maging si Bong Revilla doon, kasi Napoles yun, na nagdadala ka raw ng Biblia. Biblia ka pa, sabi nila. Pagpupari yun si Bong Revilla at saka si Jingoy. Okay. Sige po, hanggang dito na lamang yung kaibigan Jesus, Brother Manny. God bless us all. Bye-bye.